Itong babaeng may lahing Pinay, tinanggalan ng karapatang mabuhay ng mga nanloob sa bahay nila ng asawa niyang foreigner. Pero kalaunan, napag-alamang asawa pala niya ang pangunahing sospek. Paano? Teka, kwento ko sa inyo. Siya si Babis Ananostopoulos. Di ko alam kung tama yung pagkakasabi ko, so tawagin na lang natin siyang Babis. 33 years old, nakatira sa Greece. Isa siyang helicopter pilot. Maganda ang karir niya ha, in fairness. Yun nga lang, meron siyang napakalaking problema. Gusto na siyang iwanan ng kanyang misis. Ito, si Caroline Crouch. Tawagin natin Carol. 20 years old, Pinay-British na pinanganak sa Greece. Kinasal sila ni Babis noong 2019 at nabiyayaan sila ng anak na babae. Tawagin natin baby kasi baby pa siya. So eto na nga, kaya gusto niyang iwan si Babis kasi hindi na siya masaya sa relasyon nila. Sobrang manipulative at controlling ni Babis, kaya lagi silang nag-aaway. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang iwan si Babis dahil ayaw niyang lumaki ang kanilang anak na walang ama. May 10, 2021, bandang alas 10 ng gabi, muli na namang nag-away ang dalawa. Pero this time, puro text messages lang ang palitan nila. Ang kulit nga kasi nasa isang bahay lang sila nun. Si Carol, nasa second floor kasama ang baby nila, habang si Babis naman nasa basement. Mukhang sobrang sama talaga ng loob nila sa isa't isa, kaya ayaw nilang mag-usap ng harapan. Habang tumatagal, lalo lang naging mainit ang online bangayan nila. Inabot pa nga sila ng alas 12 ng madaling araw. Posibleng dahil sa sobrang galit at pagod, nasabi ni Carol kay Babis na gusto na niyang makipaghiwalay at isasama niya ang kanilang anak. Di umano, ito ang nag-trigger kay Babis para maisipang tanggalan ng karapatang mabuhay si Carol. Pagsapit ng madaling araw, bandang alauna, habang tulog si Carol, ni-disable ni Babis ang CCTV sa bahay. Then, pagdating ng alas 4 ng umaga, pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog si Carol. Sumuha siya ng unan. Pakatapos, walang awa niyang tinakpan ang mukha ni Carol upang hindi ito makahinga. Sinubukan pang lumaban ni Carol. Unfortunately, hindi niya kinaya si Babis. At dito na siya natanggalan ng karapatang mabuhay. Pakatapos ng krimen, ang naging plano ni Babis ay magpanggap na robbery ang nangyari. Palalabasin niya na meron 3 armadong gangster ang nanloob sa bahay nila. So boom! Ginulo niya ang buong bahay. As in magulo. Hinalungkat ang lahat ng gamit upang palabasin na nagharap ng pera yung mga imaginary gangster. I guess, itinago niya ang kanilang mga pera at alahas para mapaniwala ang mga pulis na nanakawan sila. Pakatapos nito, bumalik siya sa kwarto. Para may konting drama, itinabi niya ang kanilang anak kay Carol. Pero siguro, napaisip siya ulit. Hindi pa to sapat. Dapat may konting pagkabrok. Kaya naisip niyang tanggalan na din ng karapatang mabuhay ang husky ni Carol. So dinampot niya ang napaka-cute at inosenteng husky. Kumuha siya ng tali at sinabit niya ito sa barandilya ng hagdan. Hanggang sa di na ito naimik. After niyang isabit si husky, siguro naisip niya, teka, ano kayang magandang gawin para magmukhang kinawawa ako ng mga imaginary gangster? Malapit yung naisip niya mga Mars. Kumuha siya ng duct tape at lubid, pagkatapos bumalik siya sa taas. Itinali muna niya yung kamay ng asawa niya sa kama upang magmukhang pinahirapan ng mga imaginary gangster. Pagkatapos, ni-duct tape niya ang kanyang sariling bibig at itinali ang kanyang mga paa sa upuan. Sa puntong ito, tumawag siya ng pulis. Hello? Dito may evacuated, ma'am. Who is there? Bago pa dumating ang mga otoridad, diduct tape niya ang kanyang mga mata hanggang ilong. Pero, nag-iwan siya ng maliit na puwang upang makakita pa rin siya at makahinga. At para mas magmukha siyang kawawa, tinalian din niya ang kanyang leeg. Pero, syempre di niya hinigpitan. At huling itinali ang kanyang 2 kamay. Pagdating ng mga pulis, tinulungan agad nila si Babis. Pagkatanggal ng duct tape sa muka at bibig niya, aba, si Babis pang best actor ang aktingan. Kunyari hindi siya makahinga. Pakatapos, tinanong siya ng mga pulis. Ano nangyari dito man? I guess, ang sagot ni Babis, Pinasok kami ng 3 gangster, tinakot kami na ibigay lahat ng pera kundi sasaktan nila kami kaya tinuro namin na kunin nila yung nakatagong pera na 15,000 pero tinalian nila ako. Diduct tape, sinaktan, sinakal, kiniliti, tinanggalan nila ng karapatang mabuhay asawa ko pagkatapos nawalan ako ng malay. Pagkatapos nung nagising ako narinig ko umalis sila. Tinawagan ko kayo gamit ang aking ilong, sobra akong kawawa, right? of course? Di ba nag-iwan si Babis ng konting puwang para makakita at makahinga pa siya? Napansin to ni pulis. Hindi lang yan. Napansin din niya na hindi mahigpit ang pagkakatali sa paa, kamay,
at leeg ni Babis noong tinanggal niya ito. Ni hindi man lang ito nag-iwan ng anumang marka sa kanyang balat at nang tuluyang makawala si Babis sa tulong ni pulis, agad itong lumapit sa kama. Umupo sa tabi ng kanyang asawa at kinarga ang kanilang anak. Pagkatapos, Honey, okay ka lang? dito na sumingit si pulis. Boss, sorry pero wala na siya. Ang awkward ng reaksyon ni Babis na para bang hindi niya alam kung anong reaksyon o emosyon ang ipapakita niya. Si pulis, parang may mali. So nag-imbestiga sila. Inabot sila ng halos 5 oras. Sa 5 oras na yon, napakakalmado ni Babis. Kaya ang nasabi na lang ng mga pulis, bakit ganito tong taong to? Kanina pa kami dito pero hindi man lang namin siya nakita nagluksa. At kanina pa siya kalmado na para bang walang nangyari. Nang hingi nila ang statement ni Babis, I guess ito pa rin yung sinabi niya. Pinasok kami ng 3 gangster, tinakot kami na ibigay lahat ng pera kundi sasaktan nila kami kaya tinuro namin na kunin yung nakatagong pera na 15,000 pero tinalian nila ako. Niduct tape, sinaktan, sinakal, kiniliti. Tinanggalan nila ng karapatang mabuhay asawa ko pagkatapos nawalan ako ng malay. Pagkatapos nung nagising ako narinig ko umalis sila. Tinawagan ko kayo gamit ang aking ilong, sobra akong kawawa, right? Dagdag pa niya, bandang alas 4:30 sila pinasok ng mga gangster at dumaan ang mga ito sa bintana ng basement. Dahil magaling siya gumawa ng kwento, sinabi niya na marunong mag-martial arts si Carol. At nang tutukan ng baril ang kanilang anak, dito na raw nanlaban si Carol. Hindi daw kinaya ni Carol ang leader ng gangster at nagawa siyang itali sa kama at sakalin hanggang sa matanggalan siya ng karapatang mabuhay. Pagkatapos, siya naman ang tinalian, niduct tape at nawalan siya ng malay. Eme! Ito pa, upang ilihis ang investigasyon, ibinintang niya ang krimen sa mga foreigner na suspect. Kung saan, partikular niyang tinukoy ang mga Georgian at Albanian. Grabe, nandamay pa ng ibang lahi. Pero yung mga pulis, okay. Gayunpaman, alam nila na meron talagang mali sa mga kwento ni Babis. Moving on, kumalat ang balita sa buong Greece. Sobrang daming tao ang nagbigay ng simpatya kay Babis. At mukhang nagustuhan ni Babis lahat ng atensyon. Tanggap lang siya ng tanggap ng mga interview. At talagang ginalingan niya ang pag-acting. Ito yung ilan sa mga sinabi niya. Hiling ko na wala nang makaranas ng naranasan namin. Isa itong bangungot. Siya ay isang kahangahangang tao, puno ng buhay at pagmamahal. Ang aming buhay ay hindi na muling magiging pareho kung wala siya. Hindi lang yan. May 14, sa funeral ni Caroline, daan-daang tao ang dumalo at nagluksa. Nagsara pa yung mga kalapit na shops at businesses sa lugar bilang respeto sa namatayan. At eto ang nakakaiyak na huling mensahe ni Babis. Napakaswerte ko na minahal ko si Caroline at minahal niya ako. Isang bagay na mas nakapagpapalungkot sa akin. Bukod sa kanyang kamatayan ay ang katotohanang lalaki ang aming anak na hindi nakasama ang kanyang napakagandang ina na siyang ligaya ng aking buhay. Ngunit, sa pamamagitan ng aming anak, si Caroline ay mananatiling kasama ko at nating lahat. Ang drama? May pag-iyak pa. At pagtapos niyang punasan ng luha niya, may pahabol pa siya. Dapat lagi niyong alagaan ang inyong mga mahal sa buhay at pahalagahan ang bawat sandaling magkakasama kayo. Sa mismong araw ding yun, isang lalaking Georgian ang naaresto matapos magtangkang lumabas ng Greece gamit ang peking passport. Nang dumaan siya sa DNA test, nag-match ito sa mga ebidensya sa naganap na panloloob ng bahay noong March 7, 2021, 2 buwan bago gawin ni Babis ang krimen. Ayon sa investigasyon, halos kapareho ang naging estilo o paraan ng krimen sa sinasabi ni Babis na nangyari sa kanila. Sa tingin ko, napanood or nakarating kay Babis ang balitang ito. Pagkatapos, ginaya niya. Anyway, balik tayo sa mga paawa niya. May 16, nag-post siya ng wedding photo nilang mag-asawa. Ang caption, "Together forever. Have a nice trip, my love." Aww. Akala mo talaga napakabuting asawa. Pero bentang-benta to guys sa mga netizens. Condolence to family. Laban lang para sa anak mo. Helicopter, helicopter. At 33 days niyang pinanindigan ang drama at in-enjoy ang atensyong nakukuha sa news at social media. June 17, memorial service ni Carol. Ito ay isang tradisyonal na 40-day memorial sa tradisyong Greek Orthodox na siyang nagmamarka sa huling araw ng formal na pagluluksa. Maraming lokal ang dumalo. May mga photographer at TV crew dahil monitored ito ng Greek at international media. Siyempre yung bida hindi nagpatalo. After ng event, paglabas ng nanay ni Caroline sa simbahan, biglang labas din tong si Babis. Sabay yakap. Ang tagal niyang niyakap si Madir. Ayon sa mga nakasaksi, umabot ng halos 5 minutes niyang niyakap ang nanay ni Carol. I guess, habang nakayakap, iniisip niya, Tatagalan ko para makita sa news na sobrang lungkot ko. Magmumukha din ako mabait nito. Ang galing ko talaga umarte. Lahat naniniwala sa akin. Kaso, ang hindi alam ni Babis,
Yung mga pulis sa labas, hinihintay lamang siyang bumitaw sa pagkakayakap upang maimbitahan siyang sumama sa presinto. Sa puntong to, alam na ng mga pulis na si Babis ang pangunahing sospek. Pero, nagpapanggap silang normal ang lahat upang hindi siya makahalata. Nang makalapit sila kay Babis, sinabi nila na malaki na umano ang iniusad ng kaso dahil may nahuli silang lalaking posibleng sangkot sa krimen at kailangan niyang sumama upang kilalanin ito. Gumamit pa ng helicopter ang mga otoridad para dalhin siya patungong headquarters. At kampante namang sumama si Babis. Ang taktika na ito ng mga pulis ay isang napakahusay na diskarte dahil nagawa nilang madala si Babis sa presinto nang walang kahirap-hirap. So paano nalaman ng mga pulis na siya yung suspect? Ito yung lumabas sa investigasyon nila. Una, magmula pa nung umpisa, hindi na sila naniniwala sa mga pinagsasasabi ni Babis. Pinabayaan lang nila si Babis sa mga palabas niya upang hindi gumawa ng hakbang si Babis na pagtakpan ng sarili. Dahil dito, malaya silang nakapag-imbestiga. Pangalawa, base nga sa statement ni Babis, pinasok sila ng mga gangster bandang 4:30. Ngunit, nang suriin ng mga pulis ang smartwatch na suot ni Carol habang natutulog, nakita sa records na tumigil ang tibok ng puso ni Carol bandang 4:11 AM. Dahil dito, napatunayan ng mga investigador na wala ng buhay si Carol bago pa man mangyari ang sinasabi ni Babis na panloloob ng mga gangster. Pangatlo, di ba ang sabi ni Babis tinali siya ng mga gangster at nawalan siya ng malay? Pero, nang makuha ng mga investigador ang data mula sa health app ng kanyang iPhone, nakita sa records na gumagalaw at naglalakad pa siya sa loob ng bahay sa oras na sinasabi niyang wala siyang malay. Dahil dito, lalo pang tumibay ang hinala ng mga pulis na siya mismo ang nag-ayos ng crime scene upang palabasing may naganap na panloloob. Pang-apat, sinabi ni Babis na tinanggal ng mga magnanakaw ang memory card ng security camera pagpasok sa loob ng bahay nila. Pero, natuklasan ng mga investigador na ang memory card ay tinanggal bandang 1:20 AM. Pang-lima, yung pagkakatali kay Babis ay halatang siya lamang ang gumawa dahil hindi ito mahigpit. Eto pa, yung pagbitin sa super cute na husky. Come on guys, walang gangster na mag-aaksaya ng oras na gawin yan. Para sa mga pulis, masyadong theatrical ang pagpatay sa aso. Ginawa ito para makuha ang awa ng publiko at maligaw ang investigasyon. At nung ilatag to lahat kay Babis, syempre hindi siya umamin. Sa loob ng 8 oras, pilit niyang itinanggi ang krimen. Kalaunan, siguro nagutom, napagod, at hindi na siya makaisip ng magandang idadahilan. Kaya, boom! Sa wakas, umamin na siya. So, badang! Inaresto siya ng mga pulis. Ay, hindi na pala, kasi nasa police station na siya. Wala akong mugshot, pero ito yung pagmumukha niya sa tunay na buhay. Sa trial, nagpa-victim pa siya dahil. Sinabi niya na nagkaroon sila ng matinding away, pakatapos binantaan raw siya ni Carol na hihiwalayan at isasama ang kanyang anak. Pakatapos, dahil sa takot na mawala sa kanya ang kanyang anak, nawala raw siya sa sarili kaya nagawa ang krimen. Ito yung naisip niyang idahilan dahil kapag crime of passion o nagawa ang krimen dahil sa bugso ng damdamin, maaaring mabawasan ang kanyang taon sa kulungan. Pero, pag napatunayang premeditated o nagawa ang krimen na nasa tama ang pag-iisip like pinagplanuhan, ang katapat nito ay habang buhay na pagkakabilanggo. Malas niya dahil napatunayan na pinagplanuhan niya ang krimen. Kasi 1:20 AM niya tinanggal ang memory card ng security camera nila sa bahay, pakatapos 4 AM niya tinanggalan ng karapatang mabuhay si Carol. Which is napakahaba ng pagitang oras. Maaari pa niyang pag-isipang mabuti na wag nang ituloy, pero ginawa pa rin niya. It means, planado talaga niya ang krimen. Ang hatol, premeditated murder, habang buhay na pagkakabilanggo. May additional pa yung 10 years dahil sa ginawa niya kay Husky. Basta, sa kulungan na siya mabubulok. Nanalo sa custody ang mga magulang ni Carol sa kanilang apo at kalaunan ay inuwi nila si baby sa Maynila. So, shoutout sa mga Manilenyo. Kung umabot ka dito sa dulo, maraming salamat. At kung may gusto kang i-cover ko na crime story, huwag kang mahiya. I-comment mo na yan. Makikisuyo po. Papindot naman ng like at subscribe button. Malaking bagay yan para sipagin pa akong gumawa ng ganitong klaseng video. Salamat! See you sa susunod na video!